hapon po sa ating lahat. Nawa ay buhay kayo. Kasi minsan after the resurrection ay ano na, pagkatapos na ng resurrection ay wala na. Meron kasi ibang Christian pagkatapos ng resurrection ay excursion. Excursion after the resurrection. Maraming pagkakataon, ang tingin natin after the resurrection ay binigay kaagad ni Jesus Christ yung Great Commission. No? Almost every time na a week after ng resurrection, ang topic ay Great Commission. Halos ano yan. Pero sa hapon na ito, titignan natin paano ba ang Panginoon at ang mga alagad after the resurrection. Ano ba yung mga kondisyon ng mga alagad pagkatapos na mabuhay si Jesus? Sila ba ay bubunyi, nagtutuwa, at sabi nila, "Oy, ipapangaral na namin ang mabuting balita dahil nabuhay si Jesus." Tinanong natin ang kanilang mga kondisyon. Ang kondisyon ng mga alagad ng Panginoon after the crucifixion at ng resurrection ay most of them are discouraged, merong doubtful, merong nahihiya, ang iba ay frustrated, ang iba ay mayroong dala-dala, no? May mga hugot, hurting, di ba? Oo. Bakit ba? Di ba pagkatapos ng bago pa man i-crucify ng Panginoon ang iba ay nagtakbuhan na, iniwanan na siya. Di ba? Kasi, anong gagawin mo? Di ba ikaw ay may pangarap, nag-apply ka, kunyari, at nangangarap ka ng makapunta sa Taiwan, tapos bigla kang ma-deny, di ba? Oo, di maaari kang ma-frustrate. Oo. Etong mga tao na ito, mga lalaki na ito, ang unang mga alagad, nag-spend sila ng 3 years kasama ni Kristo Jesus at naniniwala na sila na magbabago na ang Israel, makakalaya na sila, tapos yung kanilang pinaniniwala ang makakatulong sa kanila mag-angat sa bansang Israel ay ipinako, hinuli at pinako. Ngayon, anong gagawin ninyo pag gano'n? Di ba? Kaya nga sabi ng ibang Panginoon, hindi po pwede, hindi ka po pwede ipako, hindi ka po pwede, daraan sila sa aking bangkay, di ba? Mga words ni Pedro ay hindi po pwede, di ba? Pero nangyari nga at ang Panginoong Yesus ay hinuli, at nung hinuli, yung matatapang ay nangawala. Minsan talaga pag hulihan, nawawala yung katapangan. Bumaba ng buntot. Diba? Si Pedro, medyo malakas-lakas pa rin loob di ba? Nanagapa. Natanggal yung tenga at pinagaling pa ni Jesus. Pero yung pinagaling ni Jesus, hinuli pa rin siya, di ba? Grabe talaga ang tao. No? Ginawa mo na ng mabuti, di ba? Oo, kaya kung kayo ay gumawa ng mabuti at hinuli pa rin kayo, ang ating Panginoong Jesus, di ba, nung gabi na hinuli siya, nagpagaling pa siya, gumawa pa siya ng himala, hinuli pa rin siya. Di ba? At kung kayo man ay hinalikan ng halik ni Judas, kasi ang Panginoon ay hinalikan ko di ba? Hinuli. Di ba? So, ganun. Kaya tingnan natin ang Panginoong Jesus. Ito na. 1 linggo makatapos na siya ay bumangon mula sa patay. Malalakas pa ba ang loob ng mga alagad? Bumangon na ang aming Panginoon. No? Punong-puno na kami ng pananampalataya. Ganun kaya sila? Tingnan mo natin. Pagkatapos ng 1 linggo, sabi niyo, di ba? After 1 week, ano raw nangyari? Makikita natin na merong isang alagad, ang grabe ang pananalig sa Panginoon. Anong pananalig niya?
Maniniwala lamang siya pagka naipasok niya ang kanyang kamay doon sa butas na pinagpakuan. Di ba? Unless I see the nail marks in his hand and put my finger. Yan, galing, no? At ito ay si Tomas. Bakit to? Si Tomas po kasi ay hindi ho present nung unang meeting. At marami siyang meeting na na-miss. Kaya nga ho absent siya na absent to sa fellowship Kaya marami siyang na-miss. Kaya yung pananampalataya niya, humina, di ba? Kaya sinabi niya ron, 1 week na. Ang dami niya na-miss na fellowship kasama si Jesus Christ. Si Jesus Christ, 1 linggo na nakikipag-fellowship sa mga alagad. Siya pa lang, pagkatapos pa lamang yun, saka pa lamang siya nakikipag-fellowship sa Panginoon. So, kaya nga ho, wag ho tayong mabigla pag yung pananampalataya natin ay minsan gumagano. Di ba? Oo, kasi walang apoy o nawawalan ng apoy. So, yung 1 linggo makatapos, magkakasama yung mga alagad at nagpakita muli ang Panginoon. Ito, meron isang doubting disciple. Siya lamang ba ang may problema? Tignan ho natin. Sa John 21, verse 1 to 3, makikita natin doon, di ba? Oo, anong sinabi ni Pedro? Halin na kayo, mag-evangelize na tayo kasi nabuhay na muli ang Panginoon. Ganun kaya ginawa ni Pedro? Hindi, di ba? Anong sinabi ni Pedro? I'm going out to fish. Simon Peter told them, and they said, we'll go with you. So they went out and go into the boat, but that night they caught nothing. Bumalik sila ulit sa dati, di ba? At minsan ganun tayo, di ba? Parang wala namang nangyari sa pinanampalatayaan ko, balik na ako sa dati. I will turn back to my old life na lang. Di ba? At least pagka ganun makakahuli pa rin ako ng isda. Pero, hindi pa rin sila. At makikita natin yung everything sa sin na yon ay speaks of defeat. No? Frustration. Makikita natin doon. At makikita pa natin doon, ang sabi pa rin sa verse 1, it was dark, no? At may kadiliman. At minsan ganun ho tayo pagka tumatalikod tayo at bumabalik tayo, lagi tayo sa dark. Diba? At wala silang direct word from the Lord, no? Kaya yung mga efforts nila naging failure. No? So frustration. At alam ko naman kayo napakagagaling at hindi kayo na-frustrate kailanman. So kung kayo man ay nakakaranas ng ganon, di ba? Na panghihina, ang mga alagad, akala natin, pag binasa natin yung Book of Acts, parang napakatatapang nilang mangaral, pero nakaranas din sila. Kahit makatapos ang Panginoon ay mabuhay muli. Even after the resurrection, nakaranas ng frustration ang mga disciples. No? Kasi minsan, ang nangyayari sa atin ay, resurrection na, tayo maging bold at lahat, gano'n. Pero tingnan natin, si Jesus Christ, papaano niya kinaugnay yung mga alagad, nung ang mga alagad ay nakakaranas ng mga ganito. No? Maraming pagkakataon tayong mga Christians ay we enter into well-meaning but unscriptural activities only to waste time, money, and energy for nothing. Marami tayong ginagawa na wala yung leading ng Panginoon at makikita natin, nag-waste lang ako ng time, ng energy. At ganun na itong mga alagad na ito. No? They caught nothing. At kung sa palagay natin ngayon, para bang ang ilang taong kong pinagpaguran, parang nawala. Mga kapatid, hindi lamang ikaw nakaranas nun. Maging ang mga unang alagad, meron silang mga pinagpaguran na nawala. Ano pa? Makikita pa natin na merong hurting disciple, merong hugot.
Di ba? The third time, he said to him, Simon, son of John, do you love me? And Peter was hurt because Jesus asked him the third time. Actually, yung panahon na yan, makikita natin din yung pagkapahiya ni Pedro, di ba? Nung sinabi ni Jesus, oh friends, tapos sinabi yan siya ni John, Panginoon yun ah. Di ba? Si Pedro ay nakahubad noon eh. Tapos umalis siya doon sa bangka, bumaba siya at nagsuot siya ng balabal. No? Kasi nga may pagkapahiya na ano. At nararanasan po natin yan. O nararanasan ko yan. Hindi na kayo, baka hindi kayo na naranasan pa. Diba? Alam niyo po, si Pedro, nung siya ho ay nagkasala, he never loses his sonship. At yan po ay makikita ho natin, no? Kaya ho si Jesus Christ ay makikita natin kung paano siya pinanumbalik. Ngayon, ano ba ang ginawa ng Panginoong Yesus? Ito, merong isang tao na hindi naniniwala sa Kanya, merong doubt, no? Kung di man may mga agaw-agaw, tama ba itong pinaniwalaan ko? Kaya siya namatay. Bakit siya pinako? Di ba ang galing-galing niya? Nagpapagaling siya? Bakit nakaranas ng ganon? O minsan sinasabi natin, Panginoon, totoo ka ba? Bakit nakaranas ako ng ganito? Bakit yung pinagpaguran ko nawala? O bakit ako nagkasakit ngayon? Kung totoo ka. Bakit parang napakahirap, no? Ng buhay? Kung kayo ay nagtatanong ng gano'n, mga kapatid, ang mga unang alagad at ang unang mga propeta nagtanong din ng gano'n. May isa ng propeta, sinabi niya, nanalangin siya sa Panginoon. Alam yung panganalangin niya? Kunin mo na lang ang buhay ko. Di ba? Si Jonah, si Elijah, nanalangin sila. Bakit to? Dumating sila sa panahon ng panghihina. Kaya kapatid, kung ikaw ay nakakaranas ng panghihina, hindi lamang ikaw ang nakaranas niya. Huwag mong angkinin na para bang pasan ko. Hindi lamang ikaw ang nagpapasan, marami na ang pumasan at nakita nila hindi nila kayang pasanin. Amen ba ron? Tingnan mo natin ang ginawa ni Jesus kay Tomas. Ano sabi ron? A week later, his disciples were in the house again. No? Tama-tama ngayon, a week later. After the resurrection, a week later. Anong ginawa ni Jesus? Sabi niya, then he said to Thomas, verse 27, put your finger here, see my hands, reach out your hand and put it into my side. No? Ano sabi niya? Oo. Itigil mo na yan, mga pagdududa mo. Maniwala ka na. Di ba? Alam niyo po, makikita natin dito ang Panginoon eh. Mas concerned siya sa atin kaysa sa ipapagawa niya sa atin. Amen. No? Mas concerned ang Lord sa ating being kaysa sa doing. Kasi kailangan muna tayong mabuo. Bago niya ibigay yung Great Commission, kailangan muna mabuo ito. Bakit itong mga taong ito basag eh? Diba? At kung tayo man minsan nakakita, bakit hindi tayo minsan makapagbahagi? Kasi baka ikaw ay binubuo pa ng Panginoon. No? Bakit hindi ka makapag-share? At ginagawa nating masyadong legalistic, mga kapatid, lahat po tayo ay under process. Pinoprocess tayo ng Panginoon eh. Kung hindi man tayo kumikina ngayon, maaring nagdaraan pa rin tayo sa apoy. Dahil ang ginto, para kuminan ng husto, kailangan magdaan sa apoy. At minsan yung mga pagsubok ay parang apoy na siyang nagpapatingkad ng ating pananampalataya, yung mga apoy ng pagsubok. At doon ho na natatanggal yung dross at lumalabas ho yung tunay nating pananampalataya, ang ginto. Amen ba ron? Amen. At itong mga alagad na ito, pagkakatiwalaan sila ng Panginoon ng mundo.
Etong si Tomas na ito, siya ang ipapadala ng Panginoon sa bansa na may pinakamaraming Diyos-Diyos. Si Tomas po ang pinadala ng Panginoon sa India. Pero bago siya dumating doon, kailangan muna siyang mabuo. Nakuha mo natin. Ang mga plano ng Panginoon sa atin, hindi kagad natutupad hanggang hindi muna niya tayo binubuo. Amen. Amen ba ron? Amen. Kaya makikita natin dito, ang Panginoon concerned siya sa iyo muna, hindi sa kamay mo. Ano ba yung nasa puso mo? Hindi yung gagawin mo. Hindi yung gagawin mo para sa akin. Ikaw muna. Aayusin kita muna, then bago kita bibigyan ng misyon. Amen. Amen ba ron? At ganito ho ang Panginoon sa atin. No? Galing niya oh. Hindi niya binatukan si Tomas. Ano ka ba? Diba? Walang talagang pinuntahan niya. Alam niyo, gano'n ang Panginoon eh. Kung nasaan tayo, inaabot tayo ng Diyos. Amen. Yun po ang mabuting balita. Ang mabuting balita ay hindi ang tao ang umabot sa Diyos, kundi ang Diyos ang umabot sa tao. Ang mabuting balita, hindi tao ang naghanap, ang Diyos ang naghanap. Amen. Ang mabuting pastol, hinanap niya ang isang tupang nawawalan. Amen. Kaya mga kapatid, kahit isang tupa lang yan, kung ikaw ay isinugo ng Panginoon para sa Kanya at siya ay aalagaan mo, huwag kang manghinayang. Bakit po? Kasi ang Panginoon ay naroon sa pagbubuo ng buhay. No? Hindi yung, anong gagawin mo? Kasi hindi nga religion of performance yan eh. No? Ikaw ay gagawa ng kilos dahil binago ka, binuo ka, binigyan ka ng kapangyarihan. No? At ganun mo ang ating Panginoon. Amen ba Lord? Amen. Dito makikita natin paano niya ni-restore muna si Thomas. No? I-restore mo na. Kung mga kapatid, kung narito ka at nangihina ang iyong pananampalataya, huwag kang mahiya. Dahil kahit ang mga alagad ng Panginoong Yesus na nakaranas ng himala, nakita nila paano kumilos ang Panginoon, paano nagbuhay ng patay ang Panginoon, kahit sila mismo ay ginamit ng Panginoon sa pagpapagaling, kahit sila ay dumating sa panahon na nanghina ang pananampalataya. Hindi ka nag-iisa. Amen ba? At narito ka, kaya ka inilagay ng Panginoon dito para ma-restore ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Amen. No? He restored the faith of Thomas. No? Ano pa yung sumunod? No? May kita naman natin, yung pagkatapos ni Thomas, may kita naman natin yung mga grupo ng alagad na sumunod kay Pedro. Ano pa sinabi ng Panginoon doon, di ba? O friends, di ba? Tinawag niyang friends, di ba? Oo, doon sa binasa kanina. O mga kaibigan, nakahuli ba kayo? Ayan. Wala po! O pumunta kayo doon, itapon ninyo ang lambat doon. Tapos tinapon nila, nakahuli sila. Ilan? 100? 53. Oo. Binilang pa talaga ni Juan kung ilang isda ang nahuli. Grabe. 153. Diba? Paano nila kukubusin nyo? And then he called them to eat with him. Diba? Alam niyo po, ang Panginoon ay ganito. Alam niyo po, ang Panginoon, matatandaan ninyo, nung sinabi niya na ako ay nakatayo at kumakatok. Ang sino mang magbukas ng pinto, ako ay papasok. Anong gagawin pag siya ay pumasok? Kakain kasama niya. Di ba? Makikipag-fellowship kasama niya. No? Makikibahagi sa buhay. Alam niyo kasi yung pagkain at yung pagsama sa pagkain, yung sa Pilipino maganda ito, yung hapag, di ba? Hapagkainan. Kaya yung ating mga unang magulang, ayaw nila na ulhos-ulhos ang pagkain, kundi yung sabay-sabay. Kasi yung pagkain ay pagbabahagi ng buhay.
Ito'y pagpapala ng Panginoon at ating ini-enjoy ang kanyang pagpapala sa lahat. At ito ay sistema ng pakikipag-fellowship. At ganun ang Panginoon eh. Kung makikita natin ang Panginoon, kung nasaan ang Panginoon, may kainan. Kaya ka baka walang Panginoon kasi wala tayong kainan eh. Then may kainan mamaya siguro. Mamaya may kainan, di ba? Kasi kung nasaan ang Panginoon, may kainan. Pag ang church walang kainan, hindi biblical. Tingnan ninyo, di ba? Tingnan ninyo yung ang Panginoon, di ba? Ipapako na lamang siya, naghuling hapunan pa sila. Di ba? Amen. Oo. So meron mong pagbabahagi kasi ng buhay. No, may pagkwentuhan, may social life, di ba? Pag kumakain, at sarap makipagkwentuhan pag kumakain eh, di ba? Oo, isipin, subukan nyo mag-fasting, tapos kung makakapagkwentuhan kayo matagal. So napaka-importante po niya. He called them to eat with Him. Nagkaroon po ng restoration of fellowship. No? At minsan pa ho, pinakita ng Panginoon, ako ang Panginoon na tumawag sa inyo. Kailan ko kayo tinawag? Natatandaan ninyo ang Panginoon. Sinabi niya kay Pedro, pwede ko bang magamit yung bangka mo? Mangangaral ako. Iusog-usog mo ng konti at nangaral ang Panginoon. Pagkatapos mangaral ang Panginoon, anong ginawa niya? Ang sabi niya kina Pedro sa grupo nila Juan, ihulog ninyo ang inyong lambat doon. Umaga yon. At sabi nila, Panginoon, magdamag kami ng huli, hindi kami nakahuli. Pero dahil sa sinabi mo, diba? Alam niyo ang Panginoon, ganyan eh. No? Pag tayo ay nakinig, itong mga expert na ito na mangingisda, at alam naman natin na ang isda, pag maliwanag ay kalat. Hindi ka makakahuli ng marami. Kaya nga, sa ilan, pag full moon, ay day off. Yung mga fisherman sa ilan. Oo, kaya nung Huwebes may napag-play over ako kasi day off eh, tapos pauwi na sa Pilipinas eh. No, pati nung last Tuesday. No? Bakit? Kasi pagka day off nila, yung full moon, hindi sila makakahuli ng marami. Eto, maliwanag, umaga, manghuhuli. Diba? Ang unang pangyayari nung nangaral ang Panginoong Jesus, umaga din yun. Nakahuli sila at yung huli nila, hindi kaya ng isang bangka. No? Isang bangka, nagtawag pa sila ng mga kapartner para dalawang grupo ang humihila dahil sa dami ng huli. At sa dami ng huli, hindi nila nailagay kung ilan ang nahuling isda. Pero ito, kunti sila, 153 isda. Ano pa rin ang parehas? Maliwanag pa rin. Parehas pa rin na nag-spend sila ng magdamag na walang huli. Napakahusay na mga isda. Pero hindi sila nakahuli. Minsan alam niyo, mahirap magtiwala sa ating skills lang. No? Hindi tayo pa pwedeng, hindi magaling ako eh. May ipon akong ganito, meron akong ganyan. Mga kapatid, huwag ka magtiwala dyan. Bakit? Anytime pa pwedeng mawala yung tinatangkilik mo. Amen. Pero ang Panginoon, kahit sa panahon na akala mo imposible, kaya niya mag-provide. Amen. Sa panahon na akala mo hindi ka makakahuli, pag sinabi niya, ihulog mo. Di ba? Yung lambat mo. Ano ibig sabihin yun? Makinig ka sa Panginoon. Ano sabi ng Proverbs 3? Di ba? No, huwag ka magtiwala sa iyong sariling isip, kundi sa lahat ng hakbang mo ay sangguniin ng Panginoon. No? Do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. At kung ikaw ay naglalakad, sabi mo, saan kaya ako makakuha ng extra na naman? Diba?
Ako ba'y papakaliwa o papakanan? Ask God and He will direct your path. Ask God and He will direct your path. Wag mo natin tignan na ang tao ang source. Ito, makikita natin, hindi talaga source eh. Kahit yung panahon, hindi mo maasahan. Akala mo mainit na, biglang lalamig. Diba? Hindi mo maasahan ang panahon maaaring magbago. Pero ang Panginoon, hindi nagbabago. Amen. Matapat siya noon, matapat siya ngayon, magiging matapat siya sa kinabukasan. Ang Diyos na humahawak sa ating buhay, ang Diyos na nagbigay sa ating buhay, ang kayang magbigay ng kakayanan para tayo magkaroon ng hanap buhay. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, siya yung God na may power to give us wealth. Siya pa rin yun. Diba? At ganito, at dumadanas po tayo. Ang mga alagad ay dumanas din yon, no? But Jesus affirmed yung kanilang friendship. He called them friends. Tapos he called them to eat, he called them to fellowship with him. Ano ibig sabihin yun? Hindi tayo magkaaway. Hindi ako galit sa inyo. Kahit niya, iniwan niyo ako sa ere. Eh, si Jesus lang pwede magsabi yun, iniwan niyo ako sa ere, kaya siya lang ang naiparo sa puso. Diba? Iniwan niyo ako sa ere, pwede niya sabihin, di ba? Pero kayo, hindi ko kayo iiwan. Alam niyo, gano'n ang Panginoon. Kahit iniwan natin siya, hindi niya tayo iiwan. Hindi rin niya tayo pababayaan. Pangatlo, no? Jesus said, feed my lamb. Jesus said, take care of my sheep. Okay. Sabi niya kay Pedro, Lord, sabi niya, do you love me? Ano sabi ni Pedro? Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Ni-restore ni Jesus si Peter. Then alam naman natin, di ba sabi ng Panginoong Jesus, pag ikinahiya ninyo ako sa harap ng tao, ikakahiya ako kayo. Eh si Pedro, ilang beses niya kinahiya ang Panginoon? 3 beses. Kaya mga kapatid, kung ikinahiya ninyo ang Panginoon, hindi kayo kinahiya ng Panginoon. Ang Panginoon namatay para sa atin, hindi ho siya nahiya na ibigay ang kanyang buhay para sa atin. At kung tayo man dumating sa panahon ng paghihina ng pananampalataya, ikinahiya natin siya, hindi lamang ikaw ang nakagawa nun. May mga unang alagad na nakagawa rin nun. At marami pang makagagawa nun. Pero, iiwan ka rin ba sa ere ng Panginoon? Hindi ho. Ginawa mo ng Panginoon, He affirmed the calling of Peter. And then He challenged him to serve Him by feeding His. At maaaring ilan sa atin ngayon ay tinatanong ng Panginoon, mahal mo ba ako? At tinatanong ka, maglipot ka. Maglilipot ka. Gaano mo ako kamahal? Dito makikita rin natin yung vast difference between sonship, being saved, and discipleship, following the Lord. As a Christian kasi ang panawagan sa atin, pagkatapos mag-save, ay to follow Him, to serve Him. No? So mga kapatid, no, dito makikita natin si Jesus Christ. Talagang hindi niya pinagalitan si Pedro. Diba? Minsan tayo ganun, bakit mo ginawa yan? Alam mo, mali yan! Minsan down na talagang, di ba, nakaganon ka na apa? Oo, alam ko na, mali ako. Diba? Pero ang Panginoon, hindi niya ginawa, ang ginawa niya pinakita pa rin niya na kahit ganun na ang ginawa, ang issue pa rin ay pagmamahal. Amen. Amen ba ron? Amen. Diba? Minsan nagagawa natin yun, sa mga bata, lalo na sa mga anak natin. Tumigil ka! Ayaw mong tumigil! Kaya lalo umiiyak kasi pinapalo. Tapos magsasabi mo ba, tumigil ka! Ayaw mong tumigil! Nakita na kayo ng gano'n? Gusto niyang tumigil ang anak niya, pero ang Panginoon natin hindi gano'n. Napaka-gentle mo ng Panginoon, di ba? He appeared.
No, inappeal niya. Tinawag niya. At ang kanyang tanong lamang ay, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Kasi alam niyo, ang lahat ng paglilingkod ay dapat nagmumula sa pagmamahal. Amen. Naglilingkod tayo sa Panginoon dahil mahal natin siya. Amen ba ron? Amen. So anong ginawa mo ng Panginoon? Jesus reached out to His disciples after the resurrection. No? He restored their faith. He encouraged them to continue, fulfill their calling. He called them friends, and He called them to eat with Him. Hindi niya sinabing, eat me, kundi eat with Him. And then He helped them understand yung prophecies. Diba, natatandaan niyo yung road to Emmaus? Hindi nila maunawaan, bakit ganon? Tapos pinaliwanag ng Panginoong Jesus. Ang haba ng pasensya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung hindi nyo maintindihan yung BSCC, dapat habaan din ng mga coordinator yung pasensya. Kasi yung Panginoon, makahaba ng pasensya. Kasi hindi nila maintindihan eh, di ba? Hindi nila maintindihan. Oh, bakit kailangan kang ipako? Bakit ka kailangan mamatay? At ipinaliwanag ng Panginoong Jesus on the way to Emmaus. Di ba? So mga kapatid, ang Panginoon natin ay napakabuting Panginoon. Huwag po tayong maglingkod sa Kanya dahil napilitan tayo, kundi maglingkod tayo dahil mahal natin siya. At laging nating tandaan, He is the one who is reaching out to us. No? Before doing ay being muna. Bago kanya i-send out, bubuin ka muna niya. Kasi napakahirap mag-minister nang ang dami mong hugot. Halimbawa, sabi, iniwan nga ako pastor nung ano eh, ganun eh. Tapos sasabihin ng pastor, ay ganun ba? Ako rin eh. Alam mo ba? Imbes na malit up yung tao, lalo pang madadag, ikaw rin mo. Mag-iya ka na lang kayo. Kawawa ko tayo. Bakit? Kaya kailangan ka munang i-build up ng Panginoon ba? Di ba? Alam niyo gano'n ang Panginoon, di ba bago niyo ibinigay yung Great Commission, build up muna. I-restore po na yung faith nila. Di ba? At doon mo natin makikita ang Panginoon. Panginoon, laki ng pagmamahal mo. Niligtas mo kami, binago mo kami. Sa panahon na nanghina kami, pinanumbalik niyo po ang aming batas. Amen. Amen ba? At yan mo ang Diyos natin pinag-iikuran. Hindi siya yung may latigo na pag di mo ginawa yan, hahampasin kita. Hindi mo ganun ang Panginoon natin. No? Kaya nga ho, ganun ang tanong niya kay Pedro eh. Ang tanong niya ay, mahal mo ba ako? Kasi, iba kasi pag minahal mo. Diba? Hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Diba? Pagka mahal mo, diba? Nabibili kung ano, hindi mo kayang bilhin. Napupuntahan yung hindi mo kayang mapuntahan, diba? So, He restored their faith, encouraged them to continue, affirmed their calling, called them to eat or called them friends, and help them understand prophecies. So dito makikita natin, in between resurrection and commissioning was restoration. Alam niyo po, ang Panginoon, ganyan mo ang gusto gawin mo sa atin. Gusto ng Panginoon na buuin mo na tayo. Gusto ng Panginoon na mag-build up yung testimony natin. Then, we could testify yung goodness ng Lord. Then, we could taste and see that the Lord is Lord. At maaari, pagtingin ninyo, darating ang panahon, baka may lumalapit na sa inyo at nagtatanong ganito at masasabi mo, kapatid, naranasan ko yan. Pero, ang Panginoon, ganito ginawa sa akin. Hindi na yung sasabihin mo, alam mo nangyari sa akin, yung ginawa sa asawa ko, talaga eh. Di ba, hindi na ganun kayo. Bakit mo? Kasi binis up ka na ng Panginoon eh. Makakapag-raise up ka na rin. No, makakanta mo ng maaawit mo na yun. At dahil doon, gagamit ka rin ng Panginoon para magpalakas sa iba. Kung tayo man ay nakaranas ng gano'n, o nakakaranas ng panghihina, o nakakaranas ng doubt, ako pa talaga, Panginoon, tinawag.
Bakit nangyari ito sa akin? Bakit ginanon ako ng kaibigan ko? Bakit nawala ito sa akin? Bakit yung pinaghirapan ko ay parang abong naglaho? Mga kapatid, kung ganun ang nararanasan mo, naranasan niya ng mga unang alagad. At ang Panginoon ay narito sa ating kalagitnaan. He wants to restore us. Gusto niya i-restore niya tayo. Gusto niyang palakasin niya tayo. Kung tayo po'y nanghihina sa pananampalataya, gusto ng Panginoon, palakasin tayo. After the resurrection, hindi inutusan ng Panginoon yung mga alagad, oh, lumayo na kayo! After the resurrection, pinalakas niya. Ni-restore. Kaya mga kapatid, kung tayo man ngayon, naranasan natin panghihina, o may doubt tayo, o alam mo na may panawagan ka sa Panginoon, pero parang merong hadlang. Ito yung panahon na sabi mo sa Panginoon, Lord, restore me. Lord, lapitan mo. Ano niyo yung Panginoon? May kita natin sa tatlong event na yun. Hindi ang mga alagad ang lumapit sa Kanya. Siya ang lumapit sa mga alagad. At sa kalagitnaan natin naroon ng Panginoon. Sa oras na ito, sa 23 na nagkakatingkol, naroon siya sa kalagitnaan. At ang Panginoon ay narito sa ating kalagitnaan. At sa oras na ito, kung ikaw ay merong panghihina, sa oras na ito, kung ikaw ay merong doubts, kung sa oras na ito, feeling mo frustrated ka, no? Feeling ikaw ay may hurts, ang Panginoon ay narito para ikaw ay palakasin, pagalingin, sabihin sa iyo na mahal ka niya. Tayo po'y panandalian tumayo at tayo po ay manalangin. Sa oras na ito,